Isa-isa nilang ginamit ang kapangyarihang Hakai upang wasakin si Beerus, ngunit nauwi ang lahat sa wala. Nagtipon silang lahat at ibinigay ang kanilang buong lakas, ngunit nang ilabas ni Beerus ang sarili niyang Hakai, hindi sapat ang mga Diyos ng pagkawasak upang mapigilan siya, at sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan silang natalo. Sa sandaling iyon, sa kinaroroonan ni Vegeta. Kung makikinig ka sa akin, Vegeta, gusto mong malaman ang sikreto. Alam mo na si Goku ay nabura ng aking asawa. Ang nangyayari ay ang bawat taong nabubura ay napupunta sa isang mundo na tinatawag na mundo ng pagpapatapon, isang lugar na walang hangganan ng oras at walang pangangailangan sa pagkain. Ngunit ang problema, walang nakakalabas doon. Pero may naisip akong paraan. Maaaring makatulong ito sa iyo, Vegeta. Kung mapapaunlad mo ang iyong kakayahan, bilang isa sa mga Son, maaari kitang tulungan. Naisip kong iligtas ka, Vegeta, at pag-isahin ang iyong lakas doon kasama si Goku. Hanggat taglay niya ang teknik ng teleportation, maaari itong maging kapakipakinabang dahil siya lamang ang bihasa rito. Nagulat si Vegeta sa ideyang ito, ngunit tinanggap niya ito dahil sa kanyang tiwala kay Mikashin. Dahil dito, isinailalim si Vegeta sa kapangyarihan ng pagbura ni Mikashin na agad siyang naglaho sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, muling nabuhay si Vegeta sa mundo ng pagpapatapon. Samantala, si Goku ay patuloy sa matinding pagsasanay na pinangungunahan ng kanyang matandang guro na isa ring sayon. Malaki ang naitulong ng matanda sa kanyang pag-unlad. Pagkaraan, nagpahinga si Goku upang lalo pang palakasin ang kanyang kakayahan. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Vegeta sa harap ni Goku. Ano ito na nakikita ko? Ikaw ba iyan, Vegeta? O baka naman kamukha mo lang? Makinig ka, Kakarot, maghanda ka na ngayon upang ipakita ang iyong kakayahan. Babaguhin ko na ang takbo ng mga pangyayari. Handa ka na ba, Kakarot? Samantala, sa isang misteryosong lugar kung saan nakipagkita si Whis sa isang pamilyar na nilalang, si Frieza, isang kakaiba at natatanging pagtatagpo ang naganap. Ngunit porsigido si Whis sa pakikipagkita na ito dahil may mahalaga siyang layunin kay Frieza at sinabi niya, Frieza, alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Hindi pangkaraniwan para sa akin na pagkatiwalaan ang isang tulad mo sa ganitong gawain, ngunit dahil pinili mo ito, dapat alam mong ito na lamang ang tanging paraan at ayokong magpabaya ka sa pagtupad nito. Bigyan mo ako ng utos, sumasama ako. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay ang maging mas malakas. Kung may kinalaman dyan ang plano mo, handa ako. Tapos na ang lahat, wala nang natitirang mga Diyos ng pagkawasak. Ikaw na ngayon ang ikatlong pinakamalakas sa ikapitong universo. Kaya nais kong suportahan mo kami. Iaalay ko sa iyo ang aking kapangyarihan, kasama ang aking mga kapatid, ngunit sa kondisyon na gagamitin mo ito upang lipulin ang kasamaan na kumontrol sa katawan ni Beerus, pati na rin kay Gohan. Hindi lang iyon, hindi rin kita lubos na pinagkakatiwalaan, kaya itatali ko ang buhay mo sa kaishin. Bilang kapalit, ikaw ang magiging bagong Diyos ng pagkawasak kapalit ni Beerus. Ano mang paghihimagsik mula sa iyo. Isang galaw lang ang kailangan ko para patayin ang kaishin, at kasabay noon ay magtatapos din ang buhay mo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng kapangyarihan, ngunit mawawala rin ito sa iyo kung magtatangka kang maghimagsik. Sumasang-ayon ako, Whis, hanggat ibibigay mo sa akin ang kapangyarihang iyon, handa ako. Tinanggap ni Frieza ang planong ito, at ngayon ay ibibigay ni Whis ang sarili niyang kapangyarihan sa kanya, kasama na ang kapangyarihan ng kanyang mga kapatid, upang maging napakalakas at tuluyang mapuksa ang kasamaan. Sa kabilang banda, ang kanyang buhay ay itinali sa kaishin, at siya ngayon ay naging isang Diyos ng pagkawasak. Bukod pa rito, nagbago ang kanyang anyo dahil sa pagtanggap ng pinagsamang kapangyarihan ng lahat. Matutupad kaya ni Frieza ang plano ayon sa inaasahan, o gagamitin niya ang kapangyarihan upang maghimagsik? Sa mga sandaling iyon, kaunti na lamang at magtatapos na ang usapin kay Zeno. Patuloy na nakipaglaban si Zeno sa kanyang ama, sinusubukang lipulin siya, ngunit ayaw naman siyang patayin ng kanyang ama. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng mahabang panahon at hindi pa rin mailabas ni Zeno ang kanyang galit ng lubusan. Sinubukan niyang tapusin ang kanyang ama sa isang matinding atake, ngunit nabigo siya, at sa puntong iyon, nagpa siya ang kanyang ama. Hindi ko na kayang hayaan pa ito. Naghimagsik ka, anak ko, at inakala mong ako ang dahilan ng pagkabura ni Goku. Kung iyan ang iniisip mo, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na tuluyang magtatapos sa iyo sa pag-iral na ito. Upang wala nang kahit anong bahagi mo ang matira. At dapat mong puntahan ang tinatawag na si Goku na itinuturing kong isinumpa. Siya ang dahilan kung bakit ka naging labis na nakadikit sa kanya hanggang sa naisip mong labanan ako. Gumamit ang ama ni Zeno ng kapangyarihan upang burahin ang sarili niyang anak at tuluyang naglaho ang hari matapos tamaan ng teknik na iyon.
Sa parehong panahon, sa mundo ng pagpapatapon, nagulat ang lahat sa biglaang pagdating ni Vegeta, na binura ni Mikushin upang makapunta kay Goku. Kung ganito ang sitwasyon, Vegeta, alam na alam ni Mikushin na taglay ko ang teknik na ito, at magtatagumpay tayo kung magsasama tayo at ipapatupad ito. At ngayon ay ayokong mag-aksaya pa tayo ng oras. Iniwan ko na ang panlabas na mundo sa pagkawasak. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Maghahanda na sana silang magsanay, ngunit biglang lumitaw si Zeno sa sandaling iyon na ikinagulat ng lahat, lalo na ang matandang guro ni Goku, na siya ring nagbura sa kanya noon. Zeno-sama, ikaw ba talaga iyan o nananaginip lang ako? Ano ang nagdala sa'yo sa lugar na ito? Son Goku, sa wakas ay nahanap din kita. Sa tingin ko ay kontento na ako sa lahat ng nangyari. Pinapasalamatan ko ang aking ama dahil binura niya ako. Ngayong narito na ako sa lugar na ito, masasabi kong wala na akong pakialam sa natitira. Nalaman ni Goku ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Zeno at napagtanto niyang patuloy pa ring nagdudulot ng panganib ang pagkakamali sa lahat, kaya hindi pa sila maaaring kumilos agad. Iminungkahi niya kay Zeno na magsanay silang magkasama upang makahanap ng paraan palabas ng lugar na ito. Dahil dito, iminungkahi ni Goku na magsanib sila upang maging iisang katawan, upang magkaroon sila ng pagkakataong makalabas kasama si Zeno at kalaunan pati si Vegeta sa iisang anyo. At tunay ngang naganap ang kanilang pagsasanib at biglang nagbago ang anyo ni Goku. Nangyari ito sa harap ni Vegeta na labis na nagulat. Lubos na nagbago ang itsura ni Goku at ngayon ay kailangan niyang makisabay sa kanilang pagsasanay. Hindi nagtagal, nakamit din ni Vegeta ang sarili niyang pagsasanib upang maging isang mas makapangyarihang anyo. Pagkatapos, nagtungo silang dalawa sa isang hiwalay na lugar kung saan sila sasanayin ng matandang guro. Makinig kayong mabuti, mga mandirigma. Nagawa ninyo ang unang hakbang. Ang susunod ay isang malayang laban. Ang kailangan lang ninyong gawin ay matamaan ako ng direkta. Kapag nagawa ninyo iyon, saka ko masasabi na handa na kayong magpatuloy sa susunod na yugto. Huwag mo kaming maliitin, matanda. Lalo pang lumakas ang kapangyarihan ko, at dapat mong malaman na nagsanay ako sa asawa ng pari, at siya ang pinakamalakas sa mundong ito. Vegeta, marahil hindi mo lubos na kilala ang kausap mo, ngunit ang matandang nakikita mo sa harap mo ay ang pinakamalakas na nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Sa katunayan, mas malakas pa siya kaysa sa lahat ng narito. Nagsasanay sila ng walang pagkapagod. Kailangan mong mag-ingat, Vegeta, at huwag mong maliitin ang kalaban mo. Sumugod si Vegeta sa matanda, ngunit ang nangyari ay lampas sa kanyang inaasahan. Sa kabila ng kanyang buong lakas, hindi man lang niya nagawang tamaan ang matanda o mapabagsak ito. Siya at si Goku ay kapwa nasaktan habang iniiwasan ang mga atake nito, at nagpatuloy ang laban sa loob ng ilang minuto. Samantala, sa mundo ng mga buhay, matapos ang kasunduan ni Whis kay Frieza, tuluyan na itong naipatupad. Handa na si Frieza at nagsisimula ng kumilos upang harapin ang kalaban. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Beerus sa harap ni Frieza, na tila haharap sa kanya ng direkta upang alisin siya. Ano ang nagdala sa'yo rito, lintik ka? Ang anyo mo ay tila puno ng pagtataksil. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sa tingin ko ay balak mo akong labanan. Hindi pa ba sapat ang banta na ginawa mo sa lahat? Beerus, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Ito ang pagkakataong haharap ako sa Diyos ng pagkawasak at tatapusin ang lahat sa sarili kong mga kamay nang napakadali. Kumpiyansa ako na ang lakas na nakuha ko ngayon ay hindi lang sapat upang talunin ka, kundi higit pa roon. Ipinapangako ko sa'yo na ilang segundo lang ang kakailanganin nito. Ano ang sinasabi mo? Nilalait mo ako at ang aking kapangyarihan. Hindi ako magpapakita ng awa kahit sa isang bahagi ng katawan mo. Samantala, naghanda si Frieza at siya ang unang umatake. Ilang sandali lamang ang lumipas at napatunayan niya ang kanyang sinabi, madali ngang napabagsak si Beerus. Ano ang ginawa mo? Paano ito nangyari? Lintik ka. Hindi ko matanggap ito. Iyan ay kung magagawa mo muna, Beerus. Hindi ko inaakala. Magpahinga ka na sa sarili mong apoy. Ngunit Whis, bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Bakit pinanood mo lang ang lahat ng ito nang walang pakialam? Pasensya na, Beerus, ngunit ako ang dahilan kung bakit si Frieza ang pinili kong humarap sa'yo. Kailangan mong magsakripisyo upang tuluyang mapuksa ang masamang espiritu. Hindi ako makapaniwala pero humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Naging pabaya ako. Kung ang ginawa mo ay para sa kaligtasan ng lahat, kontento na ako roon. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagwakas si Beerus, ngunit wala na sa kanya ang masamang espiritu, kaya lumipat ito sa isang lugar na hindi matutukoy ng sinuman. Frieza, hindi pa tapos ang misyon mo rito.
Nariyan pa si Gohan at sa tingin ko ay hindi siya kasing lakas ni Beerus. Kaya hinarap ni Frieza si Gohan upang tuluyan na rin itong tapusin, ngunit may kakaibang nangyari. Mas malakas na si Gohan kaysa dati. Lumagpas pa ang kanyang lakas kay Beerus hanggang sa hindi man lang siya matamaan ni Frieza. Si Frieza ay napuruhan at nakatanggap ng sunod-sunod na suntok na nagpahina sa kanya. Mapapansin na kahit nasipsip na ni Frieza ang kapangyarihan ng lahat ng mga anghel, natiling napakalakas ni Gohan. Ipinaliwanag ito ni Whis, na nagsabing ang dugo ni Gohan mula sa lahing sa iyan ang dahilan ng matinding ugnayan niya sa masamang espiritu, na nagbunga ng napakapeligrosong lakas na ito. Ipinagpatuloy ni Gohan ang kanyang mga pag-atake hanggang sa tuluyan niyang mapabagsak si Frieza, na hindi na nakayang ipagpatuloy ang laban. Handa na sanang tapusin ni Gohan ang lahat, ngunit dito naganap ang isang malaking pagbabago na tuluyang magpapabago sa takbo ng mga pangyayari. Unti-unting nawalan ng kontrol si Gohan, at nagsimulang lumaki ang kanyang katawan hanggang sa maramdaman niya ang matinding sakit dahil sa pagbabagong ito. Lahat ng ito ay dulot ng isang panlabas na puwersa na hindi niya makontrol, na nangangahulugang may ibang nilalang na sumakop sa kanyang katawan. Ang katotohanan, ang kapangyarihan at ang masamang espiritu na lumabas kay Beerus ay pumasok sa katawan ni Gohan, at dahil nauna na itong sinakop ng isa pang masamang espiritu, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, napasigaw si Gohan sa matinding sakit.